Nasa ating po linya ngayon si retired General Romeo Poquis, ang isa po sa mga lead convener po ng United People's Initiative. Good morning po, General. Good morning po, Sir Ted, DJ Chacha. Salamat sa panahon. Cha, go ahead. Good morning po, General. Oo, unahin ko na po ito yung naging pahayag po nitong si Senator Ping Lacson na meron daw pong mga lumapit na retired military officers po sa kanya at hindi niya daw po babanggitin kung sino ito. Hindi niya pinansin pero nag-offer po na maging bahagi daw ng civil-military junta. Sir, diretsong tanong, kasi may mga ilan po na nagsasabi na posibleng grupo nyo daw po ito. Ano pong reaksyon nyo dito? Wala pong katotohanan yan, DJ Chacha. In fact, yung aming grupo ay isang patriotikong kilusan, non-partisan, or non-political, non-violent, saka rules-based, law-abiding, constitutional-based. Yung pong sinasabi nilang civilian-military junta, ay hindi po naangkop sa amin dahil kami po ay constitutional based. Wala pong katotohanan yon. Wala hong lumapit sa aming grupo kay General Lacson. So wala po ni isa sa mga kasamahan niyo po sa UPI, retired or active officers, ang kumausap po kay Senator Ping? Wala. Hindi ko alam kung yung mga sinasabi mong active ay meron o wala. Pero sa aming grupo, sa United People's Initiative, yung mga retired generals dito, wala ang kumausap kay General Lacson. Gusto ko lang pong ilagay sa konteksto ito, sa tamang konteksto. Si Senator Lacson, wala siyang binabanggit po na anuman pong pangalan. Oo, wala. Ang amin pong katanungan sa inyo ay hango po naman din doon sa usap-usapan ng iba na baka kayo, ang inyong grupo po ito. Ito ho lamang po, atin lang tinatama ang konteksto. Go ahead, Cha. Okay. So, sir, at least malinaw na po ngayon, para hindi po napagbibintangan din ang grupo niyo po na UPI. Para lang din klaro sa mga nakatutok sa atin ngayon, ano po talagang advocacy ng inyong grupo at bakit po kaya nagkakaroon ng misinterpretation sa UPI? Ang nabanggit ko kanina, ang UPI isang kilusan na patriotiko, inilulunsad o ina-advocate namin yung mga tungkol sa COVID, ganyan, yung mga forced lockdowns. Ngayon, nakaraang eleksyon, yung cheating dyan sa computerized cheating. Ngayon naman ay korupsyon. So, ito lahat ng ginagawa namin ay para sa kabubuti ng ating bayan. Wala kaming ginagawang labag sa batas, lalong-lalo na yung labag sa konstitusyon. Kaya hinihilingan namin kay General Lacson na pangalanan kung sino yung mga retired generals na yan na lumapit sa kanya at hinihikayat siya ng isang unconstitutional na civilian military junta. Oo. Oo, sir. Saan po kayo nanggagaling yung misinterpretation na yon ng iba sa inyo? Kasi may mga nababasa rin ako online na ganito lumalabas. Meron po ba kayong nasabi o naipost na kayo po ay anti-government o gusto niyo po ng change of leadership? Wala po sa ganoon, wala po sa ganoon. Sabi ko nga, non-political, non-partisan yung amin, saka ito ay non-violent, constitutional or law-abiding movement. So dahil lang kami ay lantad sa ngayon dahil sa nangyaring aming protest rally dyan sa EDSA, People's Power Monument, maaring inilink nila kami doon. Kasi hindi naman nagpapakilala yung iba. Kami lang medyo lantad ngayon dahil sa aming mga protest rally. Kaya maaring yun ang ginagawa nila, tinitwist nila. At kaya kami ay nananawagan na sana huwag paniwalaan yung mga itong mga disinformation. Oo. General, tinitwist nila. Sino po itong mga nagtutwist ng impormasyon tungkol po sa inyong grupo? Hindi, sa media ho yan sa social media lalo na dahil nga of course alam naman natin marami mga misinformation, disinformation dyan. In fact, sinisiraan nila ang aming grupo na kami raw ay nakikilahok sa mga political na yan, na kilusan. Sa totoo lang, hindi po. Non-partisan po kami at nilulunsad lang namin itong korupsyon na ito, anti-corruption po kami. Oo. General, yung pong rally nyo noong nakaraan, ano pong naging panawagan nyo doon? Ang panawagan natin doon nung una ay korupsyon lamang. Kanya lang nung ito ng si Senator Amy ay nagpalabas ng tawag dito yung
sinabi niya na ang ating Pangulo ay mismong matagal na palang nagdodroga, nag-addict na, parang ganon. So, pinanawagan na namin na dapat mag-resign na ang Pangulo. At sa tingin niyo po, dahil po kaya sa naging panawagan niyo nung rally, kaya po kayo po ang napagbibintangan? Maaring ganon, maaring ganon. So, alam naman natin na of course, kami, dahil lantad kami, in fact, hindi nila pinayagan yung pangatlong araw sana namin ng rally namin. Bukod po dun sa sinabi nyo na hindi kayo napayagan sa inyo pong ikatlong araw ng rally, meron din po kayong Facebook post. Sinasabi nyo po dito na sinampahan po kayo ng inciting to sedition at inciting to rebellion. Natanggap nyo na po mismo? Meron po kayo natanggap na subpoena po ba or letter na may kaugnayan sa kaso? Opo, meron na pong kung sa akin, subpoena. So ito ay sasagutin naman natin. O hindi naman tayo nangangamba, hindi man tayo natatakot sa mga ganong kaso. Sasagutin talaga natin to ng maayos. Sir, sino po ang nagsampa ng kaso at kailan nyo po natanggap? Ano ito, yung PNP, yung CIDG, ano. So, I think mga ilang araw na ilang araw nang matanggap ito. Is it after the rally, sir? Before the rally. Bago pa man po ang rally, nakatanggap na po kayo. At hanggang kailan nyo po ito paplanong sagutin? Sasagutin na namin. In fact, magpa-file na ako ng counter affidavit sa city prosecutor ng Quezon City. Sir, ano daw pong pinaghugutan nila dito sa kaso na inciting to sedition at inciting to rebellion? Saan po daw galing ito? Hindi. Sinasabi nila doon sa mga Facebook post ko na sa tingin nila ay inciting to sedition, inciting to rebellion. Pero klarong-klaro sa aming mga lawyers na wala namang inciting to sedition or inciting to rebellion. Kaya ito ay aming sasagutin ng maayos sa batas. So, General, meron po ba silang tinumbok na isang post o maramihan po iyong mga post na iyon? Marami. Kaya nga inisa-isa namin yon na sinagot. Wala namang problema sa amin yon. Kasi, of course, karapanan ng gobyerno na mag-file ng case sa amin, karapan din naman namin na sagutin yon. Oo, tama naman po. Ano pong nararamdaman nyo ngayon, reaksyon nyo dito po sa ikinaso sa inyo? Is this fair or for you, political harassment po ito? Sa amin, kami naman ay nagsasabi ng totoo. Ano? Wala kaming binabiolate ng batas. Kaya nga, ang panawagan natin dito ay huwag naman kaming i-harass o intimidate o takutin. Kasi kami mga ordinaryong Pilipino naghahayag ng aming damdamin na naayon sa ating konstitusyon. Dapat ang unahin nila, makulong, makasuhan lahat ng mga involved sa corruption na yan at makulong. Yun ang hiling natin sa gobyerno. Hindi kami na nagsasabi ng totoo at nag-advocate ng pananagutan ng mga gumawa ng mga korupsyon na yan sa ating gobyerno. Oo. Kung sinasabi niyo po pala, sir, na before pa nung rally, itong naging kaso po sa inyo, pero hindi kayo natatakot, dire-diretso pa rin po yung posting ninyo on Facebook. Opo, kasi wala naman po kaming binabiolate na batas Alam naman natin ang hangganan, anong inciting na yan. So sa amin talaga, it's a plain and simple threat, intimidation, harassment, yun lang. Sir, bukod po doon sa pinaparatangan kayo ng ilan, yung mga kumakalat sa social media na posibleng baka kayo yung may kagustuhan ng military junta na iyan, meron din pong binabanggit, inaakusahan din po kayo na tumatanggap daw po ang inyong grupo ng Chinese funding. Ano pong reaksyon nyo dito? Yun na nga, sinagot na namin sa aking Facebook post, saka sa aming mga press releases. Wala pong katotohanan yung may funding ng foreign o China o kung sino man yon. Ang mga tumulong po sa amin ay mga ordinaryong mga Pilipino, nagtulong-tulong sila. Ang tulong nila ay hindi naman cash, kundi yung mga in-kind, yung mga stays, ganyan, yung mga tent, yung mga pagkain. Ganon. Again, binabaluktot nila para masira yung grupo namin. Kaya nga kami medyo nagdaramdam dito sa ginagawa ng Armed Forces ngayon na pilit nilang iniugnay na meron daw kaming foreign funding na walang katotohanan. Oo, ito nga, galing po mismo ito sa AFP spokesperson natin. Ano po kayang basis niya for saying this? Meron po kaya siyang pruweba? Kung sinasabi niyo po ngayon na hindi kami funded by China, ito ay tulong in kind ng mga Pilipino rin na kaisa po ninyo.
Totoo po yun. Kaya nga kung meron silang pruweba, dapat ilabas nila kasi sinisira nila yung grupo namin eh. Kami ay mga kabayan, mga patriotikong mga tao, mga Pilipino, mga retired generals, mga police, military, na of course, mga ordinary civilians na membro namin. Inihahayag lang namin yung hindi lang pagkadismaya, kundi itong galit dito sa matinding korupsyon na talagang nagpapabagsak sa bayan natin. Yun sir, lang. Sir, kung ang AFP nagbigay ng ganong pahayag pero sabi nyo maglabas sila ng pruweba, kayo po ba, ang grupo ninyo, ang UPI, maglalabas po ba kayo ng pruweba mismo na purely local donors po ang tinanggap o tumulong po sa inyong grupo? Sila yung nag-aakusa, dapat sila maglabas ng pruweba. Ano? Kasi inaakusahan nila kami. Unfair naman doon sa mga Pilipino na kababayan natin na nag-donate. Siyempre, hindi na marami dyan, sigurado, hindi naman magpapakilala. So dapat yung armed forces ang magbigay ng pruweba, hindi kami. General Sir, di ho ba before the September 21 protest, totoo ho ba na kayo ay nagtungo ng Campo Aguinaldo para humiling ng pulong kay General Browner? Totoo po yun, September 20 po. Kasama ko po yung mga ibang retired generals na member ng United People's Initiative. Ano po ang naging agenda po ninyo? Inyo bang nakausap po si General Browner at meron ho ba kayong inilatag sa kanya na maaari sabihin po na demand o request? Ano po? Ang nangyari doon, humiling kami ng meeting sa kanya, no? Kasi marami nga yung naninira sa grupo namin. Kaya ipinaliwanag namin, ano ba itong United People's Initiative? Ito nga, sinasabi ko, it's a patriotic movement and organization that advocates for good government, good governance, ganyan. So, inihayag namin sa kanya yung damdamin ng taong bayan at pati mga pulis at mga military. So, sinabi naman niya na huwag kami mag-alala ng taong bayan dahil hindi sila pipibingi at bulag. Nararamdaman nila ang damdamin ng taong bayan. Okay? So, sinabi rin niya sa amin na alam naman niya ang mandato ng armed forces, which is to protect the people and the state. Yan ang sinabi sa amin. Opo. Paano kayo nagtapos? Ang nagtapos ng ganun lang, maayos naman. Of course, nagkakaintindihan kami na tutuwa kami dahil ganun sinasabi niya. Sila ay hindi pipit, bulag at bingi. Ang mandato niya is precisely to protect the people and the state. Opo. Sir, meron ho ba kayong mga nakakausap na nasa active service na may disgusto with the way the government is addressing this issue of corruption? Hindi kami personally na nakikiusap sa mga active service kasi alam natin ang hangganan yan. Ayaw natin na mag-violate sila ng kung anuman. Nasa kanila na yon. Pero meron yung mga pinaparating sa amin na maraming mga disgusto, lalo doon sa mga field commanders o mga lower ranking officers. Pero hindi namin sila kinakausap personally. Okay. Sir, kung nais po ninyo na mag-resign ang Pangulong Marcos, ano pong stand ninyo tungkol po naman sa aligasyon ng iba na ang Vice Presidente rin ay may sariling usapin tungkol po sa hindi maipaliwanag na gastusin sa confidential fund? Hindi na ako makapag-comment dyan sa kanya dahil yan ay politika na yan. Basta kami, kung ano lamang yung aming adhikain, sinusulong namin yung na labanan ng korupsyon, panagutin, nagkasala sa bayan, yun lang. Hindi kami nakikisalo sa mga politika-politika na yan dahil nga non-partisan, non-violent yung aming movement. Opo, pero pero ang UP, ano ba ang stand ng UPI ngayon? Kasi hindi ho natin maiaalis, maihiwalay, General. Ano po, ang politika sa usapin po ng accountability ng mga taong sangkot dito, and then yung pong competence ng mga namumuno para ho sa pagpapanagot sa mga may sala. So, kung nais po ninyo mag-resign ng Pangulong Marcos, ang gusto ho ninyo pumalit sa kanya si VP Sara. Hindi namin sa gusto, pero again, yung movement namin ay constitutional based or fighting movement. Hanggang doon lang kami. Wala ko yung pakialam po diyan. Ganun lang. Hindi kami
tao ng mga politiko o yung political party, hindi kami doon. Non-partisan po kami. Hindi kami umaayon kung kanino mang personalidad o anong political party. Yun lang po kami. Opo, sige. So, kung ganun po, constitutional po kaninyo ang gusto ho ninyong pairalin dito, no? So, under the succession rule, kapag nawala o naalis ang presidente, ang papalit, vice-presidente. Pero doon sa ilang mga grupo na ayaw po sa pareho, anong inyong kaisipan kung sakasakali na ang pangatlo sa line of succession po ang papalit? Meron ho ba kayong kaisipan doon, sir? Hindi namin pinag-iisipan yung mga gano'n, ano? Kasi nga, malihis yung grupo namin eh. Kasi nga, non-partisan kami, non-political. Yun lang. Doon lang po kami. Kasi doon sinasabi nila mga civil-military junta o yung mga... Hindi po constitutional yun eh. Hindi po kami sa po doon. Yun lang po yun. Okay, sige po. Sige. So, ganito. Sa ngayon po, ano ang inyong ang damdamin sa nalalaman ninyo sa mga balita tungkol sa kilos at mga desisyon at mga pronouncement ng presidente at maging ng ombudsman o ICI dito po sa mga dapat na managot sa pinakamatinding issue po ng corruption na ito sa ating bayan? Ang pinapanawagan namin mula noon pa ay itigil na itong korupsyon, matinding korupsyon na ito nagpapahirap sa ating bayan at sa ating mga mamamayan. Tapos panagutin kaagad yung mga taong naglapastangan o mga nagnakaw sa ating kaban ng bayan. Yun ang inaano namin. Ngayon, lumalabas to na of course hindi naman mangyayaring ito kung walang approval o walang basbas ang ating Pangulo. Kaya yun ang pinapanawagan namin ngayon. Dapat siya ay mag-resign. Opo. Yun nga po, no? Kapag po hindi kayo pakinggan ng presidente na siya mag-resign, ano po ang inyo pong gustong gawin kung meron man? Wala ho tayong magagawa kasi nga yung resign kasi hindi naman yun mandatory sa kanya. May option siya na sumunod o hindi. Pero ang sinasabi, yun ang panawagan ng taong bayan para masalba siya dahil nga doon sa kanyang sinasabi ng ate Aimee niya na addict siya, magparehab siya at siyempre para masave din yung ating bayan. Opo. Sige po. So, General Sir, kayo ho ba'y lalahok ang UPI dito po sa November 30 na mga protesta? Dalawa po ito. May Luneta at meron pong People Power Monument sa EDSA. Yung pong UPI, hindi po dadalo sasama dyan sa rally dyan sa Luneta at saka sa People Power dahil ang unang-unang nag-organisa nito ay kasama dyan yung Makabayan eh. Yung inayawan namin yung Makabayan dahil alam naman natin yung kanilang kiling ay komunista. Hindi po kami sasama sa kanila at nalaman namin na meron silang planong maghasik ng kaguluhan. Kaya hindi kami sasama dyan. Opo. Well, sige po. Doon sa Makabayan, dito po sa Luneta. Sa Luneta daw po kasi walang bawal, no? Walang bawal sa sasabihin doon. Dito po sa EDSA People Power Monument, may bawal. Bawal daw po yung panawagan ng resign, no? Yun po ang akin na balitaan. Maging dito po sa EDSA, hindi rin kayo lalahok. Hindi po ito Makabayan ang pangunahin nag-oorganisa niyan. Isa pong simbahan at saka yung trillion peso march na grupo na kinabibilangan po ng akbayan ng mga ilang pa pong mga grupo na hindi po naman identified dito po sa grupo ng Makabayan. Nung umpisa kasi, parang nung September 21, nagsama yung, of course, Liberal Party sa trillion peso march. Nagsama yung Liberal, Makabayan, saka Church. Ngayon, lumalabas na sila rin, itong November 30, isang grupo rin, although naghiwalay sila. So, yung tine-check namin maigi kung talagang hindi kasama yung Makabayan dito sa People Power Monument, kasi kung talagang kasama sila dyan, na lihim, ay hindi kami sasama. Maaring sasama kami dyan kung talaga mapatunayan namin na hindi kasama ang Liberal Party, ay ang Makabayan Bloc dyan. Opo. Ilan po ang inyong miyembro sa UPI po, General Sir? Ano po yun? Ilan po ang miyembro po ninyo sa UPI? Itong mga UPI ay hindi lamang individual, mga grupo ito. So marami rin po. Marami rin grupo at saka mga individual.
Opo, sige po. Dito po sa aligasyon, ngayon maraming nanonood po sa atin. Ang aligasyon po nila, ano po, ito po naman po hindi po galing sa akin, hindi galing kay Chacha o sa amin pong programa. Aligasyon po ng iba, DDS daw po ang grupo po ninyo, kaya ayaw po ninyo ng Sara resign. Kaya po yung iba din, parang ayaw din po kayong makasama sa kanilang mga rally. Ano po ang inyong reaksyon doon, General? Yun na nga yun ang pilit nilang tinatag sa akin dahil totoo yan, tumulong ako sa kampanya ni Mayor Duterte noong 2016, okay? Pero noong 2022, nagbuo rin kami ng BBM campaign organization, BBM 2.0. Ako po yung presidente noon. Nagkampanya po kami. Wala pa siyang katandim noon. Ngayon, nung sumama si Inday Sara sa kanya, naging BBM Sara 2.0 na yung aming grupo. Yung grupo po namin, ito yung purely volunteers. Wala kaming kasamang politiko dyan. Tapos kami lang yung nakapag-motorcade dyan sa 7 cities, 7 syudad dito sa Maynila. Opo. Ang motorcade po ito. Kasi yung kadalasan na yung BBM Sara Unity Team, ang kanilang mga campaign lang ay dyan lang sa mga syudad. Kasi mga nag-organisa ng campaign nila ay mga politiko. Kami ay wala. Kaya Metro Manila ang aming pinagkampanyahan. Opo. Yung nga po, no? So, to answer the question ng ating mga tagapakinig, hindi kayo DDS o DDS po kayo? In fact, sabi ko nga, nag-organisa nga kami. Walang kami hilingin tulong sa BBM Unity Team Headquarters na pundo Opo. Kasi po ang sagot po ninyo sa akin, General, kayo po ay pro-Marcos, no? Kaya nga kayo nagkampanya para po kay Marcos for President, no? Pero yun po naman po, tapos na. Nangyari na nga po ito. Pero sa ngayon, yun po sinasabi po ng ating tagapakinig. No? Kaya daw po kayo hindi makasagot nga kung ano ba talaga gusto nyo. Kasi nga daw po, ang sabi ho nila dito, hindi po sa amin to galing, General, para ho lamang kayo nandito na makasagot. Lumalabas na po yan sa internet. Ang sinasabi ngayon, ito ho, kasi gusto nilang pumalit si VP Sara kay Marcos para sila manumbalik sa pwesto. Yan po ang sinasabi nila dito, General. Opo. Wala pong kaya nga sinasabi ko yung totoo. Ito yung sinasabi ko. Hindi ho ako nagsasabi ng kasinungalingan. Sinasabi ko totoo. Opo. At kami nga po ay nagagalak po, General, na kayo po sumagot sa amin pong imbitasyon ng panayam para po masagot itong mga bagay na ito at inyo rin pong maipaliwanag itong sinasabi nyo na ngayong kaso ho ninyo na sedition, at inciting to rebellion na kaso. At kami makikibalita po, General, kung sakasakali pong ang development ng kasong ito and looking forward po tayo sa ganito pong malayang talastasan, kasi nga ito'y bahagi po ng ating demokrasya na inyong ipinaglaban, General? Opo, maraming salamat din po, Sir Ted, sa paanyaya nyo. Opo. At ang sambayan ng Pilipino. Salamat po na marami at sa uulitin po, si Retired General Romeo Pocis ang isa po sa mga lead convener ng United People's Initiative. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!